Good day mga kakambing. Maagang umuwi itong ating inahing kambing po kasi parang nagkakaroon siya ng sign na manganak na talaga siya. Sabi ko hindi niya po routine na umuwi ng ganito kaaga, pero umuwi siya dito sa housing. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Palabas na po yung dalawang paa ng baby niya, pero huwag na nating i-video kasi ayaw na ng ating lolo white. Makikita yung mga ganyan, deliberate na, hindi magiging maganda tingnan. So yun po, palabas na po yung dalawang paa ng kanyang maging anak. Mga kamimi, kasi ito ay ating F3 na bower. Nanay, bigma nga po ito si Marjof kasi. So yun po, dugtungan na lang natin mamaya kung talagang lumabas na lahat na lang yung baby. Yun na lang yung gawin natin mga ka-agree. Sige po. So mga ka-agree, nanganak na po yung ating mami kambing. Dalawa po yung anak niya. Yung unang lumabas po ay itong lalaki. Napakataba, napakalaki, napakaganda po ng kanyang posture. Wala pang pangalan, bukas bigyan nating pangalan. Yan po, lalaki po yan. Yung pangalawang lumabas, ito po, babae. Pero mayroon po tayong nakitang hindi masyadong magandang sign. Yung kanyang right ear po ay ito lang oh. Ito lang po yung kanyang right ear, wala pong butas. So ibig sabihin po ay hindi makakarinig dyan, walang butas eh. At yung kanyang upper jaw, napakaikli, masyado. Ungas. Ito pa, ungas daw, sabi ni Sir Agree. Yung kanyang itsura yan po oh. Yan po yung kanyang deformity. Pero hindi po ito siya inbreed kasi alam namin kasi yung nagsampa kasi sa nanay nila ay si Duro. Wala po sila talagang line relationship. So hindi po inbreed, pero ito po ay deformity po. Yun po. So tanungin natin si Sir Agree. Ano po kaya Sir Agree yung reasons po, sir? Ba't naging ganyan yung anak ni Marjof? Baka kulang sa isang sampa. Kulang sa isang sampa? Oo, hindi nabuo yung tenga eh. Ganun yun? Hindi po nabuo yung kanang tenga niya. Dapat 3 sampa yan. Dapat 3? Oo. Makinig kayo dyan. Basta gusto yung mga anak, dapat 3 sampa kay misis. Joke lang po yun. Naka 2 kalahati lang siguro. Oh, kaya hindi po na hindi na puruhan. Hindi nabuo yung right ear at saka yung upper jaw niya. Parang may problema sa breathing. Para siyang may problema sa breathing. Kakalabas lang po nila. Malapit nang mag 1 hour po silang lumabas. Ito po siya. May sipon pa kasi, hindi sipon tawag doon. Oo, yan po. Mayroon po siyang deformity. Pero napaka-healthy po sana nila. Napakakapal ng kanyang balahibo. Medyo basa pa nga. Mga ka-agree. Tanungin natin si Ma'am Che kasi siya yung medyo expert dito sa kambing. Ma'am Che, ano kaya ang reasons behind the scene? I don't know. You don't know. Kasi first time po nating makaranas na nakapagpaanak tayo ng kambing. Pangalawang anak ito ni Marjof. Pero yun po, yung nagiging sitwasyon nila. Palagay mo ma'am, kayang mabuhay ng ganitong situation ng isang kambing. Napadidi na po yan. Nakadede na po. Marami ng gatas yung nadede niya. Nakadede na eh. Oo. We'll see. After a few months, pag di survive. Pag hindi, pag hindi na huminga, hindi. Opo. Kasi parang may problema siya sa breathing. Pag hinga niya, breathing niya, parang hindi sa ilong dumadaan, parang sa bunga nga dumadaan. Oo. Yan po. Ganyan sa mag-breathing. Yan po. May sipon. Dahil may sipon. Pero kanina binubuga niya rin yung sipon niya, di ba? Hindi naman sipon yun kasi ano yun, mga white substance sa panganganak na pumasok sa bunga nga at saka sa ilong. Ganyan kasi pag bagong anak. May 1 hour na bang nanganak? Wala pa nga. Naapak ng bibi. Naapak ng bibi. Naapakan ng mami yung bibi na isa dito. So, yun po mga ka-agree. Dahil napadidi na natin sila, rest mode po sila. Pero mahal na mahal sila ng kanilang mami, Marjof. Biglang lumiit yung tiyan pagkatapos ng mga anak ni Marjof. So, wala pang pangalan. Pero sabi ni Sir Bet, ano yung pangalan ng babae, Sir Bet? Ongbet. Ongbet. Bakit daw Ongbet? Short for ungas na bitas.
Short for ungas na bitas. Ungas daw kasi yung ilong at bitas daw yung tenga. Pero wala po talagang wala po talagang hole, wala pong butas dito sa ilalim niya, wala po talaga. Astig yung itsura. Parang bulldog. taligulo, ganyan talaga yung tenga niya. Parang bulldog yung itsura ng baby kambing. Pero babae po yan at lalaki po tong isa. Lalaki po itong isa na unang lumabas, medyo may kalakihan po siya. Yan po mga ka-agree. So, hindi naman tayo nag-worry kung hindi mabubuhay yan kasi hindi naman natin hawak yung mga ng kambing. Ang sa atin lang kasi ginagawa natin yung best natin na kung pwede silang mabuhay. Yun po. Pero napakarami po ng gatas ng nanay nila. Alam ko more than enough yung magiging gatas ng nanay nila. Malapit na palabas yung placenta eh. Ang bilis niyang napalabas yung kanyang placenta. Buti na lang dalawa kasi sabi ni Sir Bet, baka tatlo yung anak. Huwag namang triplets. Ang hirap eh. Ang hirap pag triplets. Mabasa-basa pa talaga. Mabasa-basa pa. Kapal ng kanyang coat, Mami Che. Grabe ka kapal yung basa pa nga. Oh. Late pa na mukha. Oo. Tingnan mo. Wow, grabe. Bower na bower siya. Painted bower. Yun mga ka-agree. Ganda. Ito yung nanay nila. Ito yung nanay nila. Huwag na lang sa back ng kanyang kuwan kasi hindi maganda tingnan. Yun po. So, mga malapit na silang 30 minutes to 1 hour na ipinanganak, pero basang-basa pa rin sila. Hindi naman yung basang-basang-basa, pero halfly wet pa rin sila. Siguro after 1 hour ay magiging dry na talaga ito sila. Kasi wala tayong dryer dito eh. Inaantok na siya oh, pagkatapos dumedi oh. Inaantok na siya oh. Inaantok na yung nanay nilang, pati nanay na si Marjo. Si Ongbet. Grabe naman yung pangalan. O yung lalaki, anong masuggest yung pangalan? Sir Agree. Yung magandang pangalan naman. Kasi ang pogi. Pogi? Si Pogi. Meron ka na pogi. Kasi meron na tayong Pogi. Oy, papasok na sana yun oh. Yung isa oh. Tisoy. Si ano? Si Tisoy. Si Tisoy na naman. Ay, gusto nang pumasok ng isa nating kambing dito. Si Tisoy. Mamaya, dugtungan natin. Kanina yung kanyang tenga mga ka-agree ay hindi maganda yung nito. Pero inipit natin para talaga ganda yung ng tenga. Habang hindi pa masyadong matigas, iipitin na lang kaagad. Para po talaga mga ka-agree ay magiging normal talaga yung pag ng tenga ng kambing. Kasi masyadong mahaba yung tenga. Yung nanay niya nga hindi masyadong kabahaan. Tamang-tama lang. Pero kasi medyo malaki yung nanay nito eh. Siguro nang hindi ipinanganak may mga ilang kilo o aabot ng 40 plus kilo siguro yung nanay ano. Sobra 40. Yan po ito yung itsura ng isa. Yan, parang bulldog. May sipon-sipon pa siyang lumalabas, kakalabas lang eh. Pero hindi po yan sipon, malamang sa mga white substance yan galing sa nanay niya. Pero kanina tayo at dede ito dahil nakadidi na, yan. Natulog. Inantok na dahil nakadidi na ng marami. So yun po, congratulations sa bagong mami ulit. Pangalawang baby ni Marjof. At ang unang anak niya ay andun na, magwa 1 year na, hindi pa nabubuntis. Very timely na sanang mabuntis. Kaso lang ayaw pa nilang mag-hit pa ngayon. Eh, nasa kanila na yun, kambing eh. So ayan. Sana nga, Ma'am Che, mabubuhay talaga. Kasi gagawin natin pet yun. Gagawin pet? Oo. Kasi kakaiba yung tsura eh. Oo. Kakaiba pati tenga. First time eh, tenga oh. Sa tenga pa lang. 2 Oh. years. 2 years. Nagiging split 2 years sa kanan na napakaliit bitas. Walang butas. O wala yan. Wala po yan. Wala. Yung sa kaliwa naman napakalapad. Masyado na mahaba. Oh. Yan po. Kung sa tao talagang ngungo. Ngungo sir no. Kung sa tao talagang ngungo. Hindi na talaga ng tama. May deformity talaga sa upper jaw niya. Natural lang yun. As long na malakas, dumidede at pagdating ng araw na kailangan ng kumain ng damo, makakakain ng damo, walang problema dun. Basta malakas yung katawan. Yun po. Okay. May mga time talaga. Ano na naman yung pangalan? Ongbet. Ongbet at saka si Tisoy. Pwede. Si Ongbet at saka si Tisoy. Tisoy. Yeah. Talagang Tisoy itong si Tisoy nga talaga eh mo. Kakalabas pa lang ulo pa lang head na Roman nose eh.
Ang ikli ng ulo talaga, ma'am. Ano? Ganda. Maganda talaga. Mas maikli yung ulo nito. Oh, syempre, ngungo eh. Parang round na nga. Tingnan mo dito sa ano, Ulo sa lang, walang right side. uso Oh, eh. parang round na nga lang yung ulo. Ulo nga lang, walang uso. Oo, para walang muso. Oh, ito pa naman, oh. Ang ikli. Wow, pogi-pogi talaga. Si Tisoy, pogi. May pogi na tayo. Si Tisoy na naman ito. Tisoy. Baby Tisoy and Baby Ongbit. Grabe na mga pangalan. Sa Ongbit pa lang eh. Baka magtanong sa ba't Ongbit? Ano yung Ongbit? Parang si Chabit. Ongbit. Oh, ayan. Oo, tsaka, Mamaya ay bigyan natin ng maraming pakain itong nanay para makaka-recover na mga kaagri. Dahil sa medyo nahirapan ng konti. Pero siyempre dahil ito ay second baby niya, hindi po siya masyadong nahirapan. Hindi po gaya ng first baby niya na medyo nahirapan siyang mailabas yung kanyang mga anak. Ang ganda oh. Nagre-relax na sila ngayon. Relax na sila ngayon. Sige, mamaya po dugtungan natin pag na-transfer na po sila dito sa kanilang kulungan talaga dito. At saka may kumpay na para sa kanilang nanay. Mga kameme. Yun mga kaagri. At last ilabas na ni Marjok yung kanyang placenta. At ipasok ko na sila dito sa cage. Ayan naman si Ongbit. Ngungo at bitas. Ungbit or ungas at bitas. Babae po yan. Pero yan lang yung gusto ni Sir Agri na maging pangalan niya. Left ear. Walang right ear. At saka maikli yung kanyang upper twist, upper jaw. Ewan ko ba. Ito naman ay ito na rin si tawag yung Tisoy. Tisoy daw sabi niya eh. Di Tisoy. Sige, hayaan mo na. Pagbigyan mo na. So, yun po. At okay na sila. Nailabas na rin ni Marjok yung placenta. So, okay na tayo. So, yun po. Prayer ko lang po. Mabubuhay po yan. Oh, mabubuhay. Kasi mostly ng ganyang kalagayan ay hindi nabubuhay. At parang kanina, parang hindi siya nung makakakita. Parang semi-blind pa. Tayo pa talaga nag-ano sa kanya para makadede. Makakadidi naman, maliit yung ano ng buwanga eh, tawag doon. Buka ng buwanga niya kasi nga para siyang ano, wala na siyang parang wala na siyang upper jaw talaga. Meron pero maikli masyado. May ipin naman sa ilalim. Yun po, maganda po yung kulay. Painted na bower po. At pati itong si Tisoy, pero malaki masyado ito si Tisoy. Wala na pa naman sa kalahati, pero palagay ko after ilang days ay kalahati lang katawan niya. Kaya niyang hikitan yan. Maging dalawa ng katawan niyan itong isang ito kasi medyo pas sa lalaki po, malakas talaga sa didian. At mas bibilis lumaki. At saka kasi po, kahit kalalabas pa lang ay malaki na po talaga itong si Tisoy. Painted bower. Kasi hanggang abot dito yung kanyang brown. Kung dito lang sana, yan. Traditional na traditional. Pero yung tatay niya kasi ito all brown. At sabi ko baka may lumabas na parang dappled like. Pero wala. Kasi yung nanay niya parang anong dappled itong katawan eh. Parang may drawing ng semi-dappled eh. Pero yun po. Salamat tayo. Malakas po ito. Ito malakas rin. Hindi ko lang alam. Pero pati yung way ng breathing niya dumadaan sa bunganga niya. Yun po yung nakikita ko. Kaya pabukol-bukol yung buwanga. Tingnan niyo po. Oh. Ganyan po siya. Ganyan po siya huminga. Dahil sa yun nga. Kung sa tao yun. Yung upper cleft niya po. Parang butas na butas. Hindi na tayo magtatagal. Maraming salamat po. March 27 po. May 27, 2025 po. Nanganak itong si Marjok. Ito na lang yung hinihintay natin na manganak talaga. Ito talaga. Sige po, maraming salamat kasi nakakumpay na silang lahat. Pwede nating iwanan sila dito at umuwi na rin. Bye bye. Thanks all.